Hello nga pala, good morning. So, time check, 7:39 a.m. March 19, Sunday. So, ngayon, gagawa tayo ng I'll create a tutorial about basic, one of the easiest and for beginners when in terms about PHP frameworks, and gusto nyo matuto ng basic MVC or Model View Controller or Control, is the very known PHP framework CodeIgniter. Tanong is, what is CodeIgniter? Ang CodeIgniter is isang framework yan kung saan mostly nakaredy na yung mga gagawin mo. Ang gagawin mo na lang ay yung paggawa ng codes. Since halos lahat ng mga PHP frameworks is based in MVC, so what is MVC? Yung MVC or Model View Control, yung model, dun yung nasisegregate o dun lahat ng mga query mo. Tapos yung control naman or controller, nandun nangyayari yung mga like authentication, yung the relation between your view and your model. Let's just say yung logic at lahat ng at almost lahat ng mga logic at lahat ng mga masasabi nating computation is nandun. Ang sa model na lang is yung pag-query na lang. Tapos yung view, syempre from the word view, dun mo makikita yung mga HTML codes mo, CSS at iba pa. Kaya nga tinawag na view, dun mo makikita yung lahat na nakikita mo sa browser mo. So, una, download mo muna tong CodeIgniter sa site nila, which is ito. Pagkatapos, bahala na kayo kung saan nyo i-save. Ito, may pre-downloaded na ako. So, save mo na lang sa htdocs. Yan. Okay. Wait lang sandali. Tapos, papangalanan natin itong blog. The name will be blog. Delete natin tong user guide sa loob. So, refresh natin to. Click natin tong blog. So, welcome to our CodeIgniter PHP framework. So, lately, the latest version of CodeIgniter is 3 point something, 3.1.3. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng basic application para naman doon sa mga nagsisimula pang matuto ng PHP frameworks at mahilig talaga sa web. So, ang unang gagawin natin is explore na muna natin si CodeIgniter para mas maintindihan. Ito, close ko muna to kasi Laravel kasi ito. Tapos yung topic natin ngayon is all about CodeIgniter. Ito yung pinakaunang PHP framework na natutunan ko way back 2016. Last year pa lang yon. Tapos nag-shift ako ng Laravel, pero syempre gumagawa pa rin naman ako ng CodeIgniter projects. So ito na, ito yung blog natin, ito yung name ng folder natin sa CodeIgniter framework. Tapos itong mga readme, license at iba pa, yung mga package nito, plus itong composer, alam nyo na yan, andyan din yan. So, ito yung system nila, nandito yung core codes ng CodeIgniter. So, dito sa application, since MVC, yung controller ito, nandito lahat yung nangyayari, yung mga computation natin, yung condition natin, tapos siya yung naghahawak, ito yung controller na to, ito yung naghahawak ng relationship between model at view, kasi dumadaan sa kanya lahat bago ma-integrate or makaka-respond si model to view, at si view naman makakuha ng output para itapon sa controller at dun naman niya i-request dun sa model.
So, yan ang controller. Ito naman yung view. Nandito lahat yung mga HTML, CSS, GS code, at iba pa. Tapos, yung model naman nandito. Gagawa lang tayo ng bagong model. Tapos, ililink natin siya between our controllers at views. Tapos, dito naman is yung mga cache natin. Ito naman yung configuration, like auto-load ng mga library at helper na gusto mong i-auto-load. Config. Meron din tayong constant dito. Database, routes. Pero for the meantime, ang madalas na gagamitin natin is itong routes, controller, view, at model. Kasi mas mabuti kasi na malinis yung URL natin dun sa taas, dito sa URL bar na to or address bar. Tapos una natin gagawin is tatanggalin natin itong index.php. Meron kasing built-in index.php ang CodeIgniter. Tingnan nyo. Ayan. So kukunin natin to para maging mas malinis yung URL natin. So hanapin ko lang muna to. Meron kasi akong nagawa na htaccess. Ito yung codes. So, sa gustong magtanong kung saan ko nakuha tong htaccess na to, nasa lang to. Nasa user guide ng Laravel, ng CodeIgniter. Pwede nyo na lang i-download tapos save nyo na lang dyan. So, okay. Let's start. So, ang una nating gagawin is login. Gagawa tayo ng login from scratch, lahat ng gagawin natin. Tapos i-upload ko online for free host at saka doon sa GitHub ko yung mga gagawin natin. So magsisimula na tayo for our basic blog post. Ang function lang ng blog post na gagawin natin is parang kaya niya makapag-post, edit, tapos kaya niyang mag-delete. Ganon, basic CRUD lang. So for now, gusto kong gumawa tayo ng bagong controller. Sa akin, papangalanan ko ng user check. At dito naman, meron din akong gagawin user. Okay. So dito, kukopyahin naman na lang natin to para hindi ma-access yung file natin using the URL bar. Tapos paste natin dyan. So class user extend ci controller. Dito naman is class user check extends ci controller. Okay. So, nakagawa na tayo ng controller. Punta muna tayo natin to sa config. So, ito yung gagawin natin. I-edit muna natin tong base URL natin. Ano tong base URL? Ang base URL, ito yung kung saan mo na-save yung specific project mo. So, gaya nito, yung project natin is nasa loob ng localhost at saka yung folder blog. Kukopyahin lang natin to at ipipaste dito. So since gusto ko mawala na yung index.php, kunin na lang natin din tong index.php. Pero note, kahit kinuha nyo to tapos hindi kayo naglagay ng htaccess doon, ito hindi mawawala pa rin to. Dapat kunin yung ito sa config, application config, tapos lagay nyo yung htaccess. Ayan. So, sa autoload naman is i-autoload natin si library, database. Autoload library natin. Database. Tapos si session. Tapos si for validation. Tapos dito naman sa helper, autoload natin si URL kasi gagamitin kasi natin yung link na base URL, etc. So, to get more libraries and helper nandun sa user guide, yun, pwede nyo na lang i-check para ma-apply nyo sa future project nyo.
So, close natin to. Sa database naman, gagawa tayo ng database natin. Hintay lang sandali. At saka yung database natin is alam, papangalanan natin na blog. Okay. So, meron na tayong database which is the name is blog. Ito host name natin. Tapos kung paano mag-connect or mag-set up ng CodingNighter to our database is punta lang kayo ng application, config at database. So, scroll nyo lang pababa. Yung host name natin is localhost. Tapos yung username is the default na lang, blank. Tapos dito is blog. Ayan. Save natin yan. Tapos close. Tapos refresh natin to. Pag walang error na lalabas, okay siya. So, ayan. So, ang madalas natin gamitin dito is yung config tapos routes. Kasi mahilig kasi akong yung pinapaganda yung pinapaganda natin yung URL. So, yung welcome is hindi na natin to gagamitin as default, kundi yung user check. Kaya pag refresh natin yan is 404. Bakit 404? Kasi wala tayong ginawang function or method sa loob ng class natin, which is yung user check. So dito gagawa tayo ng index sa default one. Tapos mag-check siya kung meron man yes, check niya kung naka-set ba yung session or hindi. Tapos pag naka-set yung session is mapupunta siya sa icon lang na or login. Tapos kung hindi naman nakaset is mapupunta siya sa this load. Ang ibig sabihin nito is this, tapos ilo-load niya yung files na nasa loob ng view. So since hindi pa tayo nakapunta ng view, punta tayo sa view. Tapos gagawa tayo ng folder. Ang pangalan ng folder is auth. Yung auth natin is nandito sa loob yung login at registration form natin. So, kopyahin na lang natin tong ibang style para hindi yung matagalan. Tapos dito sa auth, gagawa tayo ng login.php. Login form. Yan. So, teka lang. Yung login natin is nasa loob ng auth. So, dito sa user check natin, if this session user data is log is equal to true, so mag-e-echo siya ng UR login. Pag hindi naman mag-true is pupunta siya ng ilo-load niya yung file sa view, tapos sa loob ng folder na auth, at ang pangalan ng PHP file natin is login. So, pag refresh natin to is lalabas yung login form. Ayan, login form. Oh, okay na. Diba? So, dito sa routes, change ko na lang yung default controller niya, which is user check na ginawa natin. Tapos dito sa user check, gumawa ako ng function na index, na ito yung parang maglo-load first beyond all the methods at i-check natin kung naka-login ba siya or wala. Pag wala, i-load niya yung login form. Ito. So, ayan. So, ang susunod na gagawin natin is ilalagay muna natin si Bootstrap. So, punta kayo ng Bootstrap, tapos i-download na lang siya. Diba?
So, since sa akin, meron na akong mga yung mga bootstrap na download ko na noon is kukopyahin ko na lang para hindi na mag-download kasi mahina yung net ko. So, dito sa vlog, gagawa ako ng folder na ang pangalan is assets. Ito yung mga assets natin. O, ayan, na-save na siya. So, ang tanong, papaano natin malilink yung bootstrap natin dito? So, ganito yung gagawin natin. Ang open source, view source na yan, wala pa yung link, wala pa lahat. So, ang gagawin natin is, dideclare tayo ng link. Tapos, dito sa loob ng location or href niya is, i-echo mo si base URL. So, ano yung base URL? Ang base URL, ito yung kanina na nasa config natin. Tapos, ang nilagay natin is blog. So, pag nilagay mo dito si base URL, so, ang lalabas is ito yung blog. So, for that, kung titingnan nyo sa folder natin is yung assets natin is nasa loob ng blog, di ba? So, since nasa loob na siya ng blog, i-access mo na lang yung folder assets, tapos the rest of the file, di ba? Dali lang. So, labas tayo sa PHP, type natin si assets /css/bootstrap.me.css. Save natin siya, refresh natin to. Ito, nag-iba na yung kulay. It means na we link the bootstrap successfully. So, pag view source mo, ito, pag click mo yan, ayan na yung bootstrap, diba? So, ngayon is magdi-design tayo ng basic login form. Basic lang. Change to class. Tapos, ito. Call md is equal to 4. Call md set 4. Tapos naka-well siya. Tapos dito sa loob is panel primary. Tapos dito naman will be panel heading. So, kung gusto nyo malaman tong basic classes na in-implement ko using Bootstrap, pwede nyo na lang to tingnan sa website ng Bootstrap. Kasi hindi naman to masyadong mahirap yung ginagawa ko eh. Pwede nyo lang i-copy paste yung code dito doon sa site ng Bootstrap. Text center. Ayun. Kunin na natin si well para mawala tong puti na to dito. Ayan. So, for this, i-implement natin si form. Si form ay meron division sa loob ng form group. Label will be username, of course. For the username, input will be text username plus form control. Tapos dito, para mapadali is, kung I'm lazy, kopyahin na lang natin, tapos paste. Tapos palitan na lang natin to na password. Dito is for password. Tapos yung type is password. Tapos yung name natin is password. Yan, refresh muna natin to. Ayan, kulang na lang tayo ng login button. So, pag lagyan natin to ng login button, pwede button, pwede ring input type submit. Pero sa akin, mas comfortable ako dito. Submit, class, within primary. Dito is login. Ayan. Pag clinic nito, wala pang mangyayari kasi bakit? Kasi wala pa tayong action dito. So, gagawa tayo ng action. Yung action natin is dito natin gagawin yan sa loob ng user check
controller kasi i-check niya kung tama ba yung mga data na nilagay natin doon or information. So dito gagawa tayo ng public function user check. Ayan. So before that, punta muna tayo sa routes. Tapos sa routes, implement natin si user check is equal to user check slash user check. So anong ibig sabihin nito? Ayan. Pag si routes is nakita niya yung base URL slash user check, parang ganito, ito yung base URL slash user check. Pag nakita yan ni routes sa URL, is tatawagin niya si controller user check, which is ito, tapos si method user check, which is ito. Ayun lang. Tapos try natin mag-echo na submitted. Login check. Kasi parang bawal siyang ganun. Ayan. So refresh natin. Ayun. Bawal palang magkapareho yung pangalan ng class tapos yung method natin. Para kasing merong nangyayaring coalition of naming convention. So for this is punta tayo sa login natin, yung sa login form natin, lagyan natin ng action at method. So yung HTTP request natin will be post kasi pangit naman pag ginawang get, makikita natin dito sa taas yung username at password. So since yung route natin is kailangan lang merong user check itong slash user check itong base URL natin, ganyan. So ang gagawin natin is punta tayo ng login form, tapos palalabasin natin si base URL at hindi pala si login check at si ano ba yun nasa routes natin, user check. Login check na lang kaya yung gamitin natin dito. Login check na lang para dito is login check. So ayan. So sa routes natin, pag yung base URL natin makadetect ng slash login check, is tatawagin niya si user check controller, which is ito, at si method na login check, which is ito. So kaya sa login form natin, pag click mo ng submit is pupunta siya sa base URL slash login check. So ang mangyayari nito is pag click nito, magiging ganyan yung URL natin. Tapos tatawagin ni route si user check controller login check method, ito user controller login check method, at mag-output ng submit. So refresh natin ito, click natin si login at mag-output ng submit. Ayan. So in the next tutorial, in part 2, kasi introduction pa to, is let's make our hands dirty. Gagawa tayo ng model, gagawa tayo ng basic condition kung paano natin ipapalagin si user, lalagyan natin siya ng session, flash session, at iba pa. So sana nagustuhan nyo yung tutorial, at kung meron kayong mga tanong at yung mga suggestion kung paano mas mapaganda yung pagtuturo ko at magiging klaro, is comment na lang sa baba sa YouTube channel natin. Salamat.